Good evening mga kakots. So, ha, gikan tayo sa Lakaw. So, karon na ta nakauli at may oras tayo mag-vlog. Kay atong kuan man na siya, atong wish, no, atong mission, no, atong goal na makapag-vlog ta once a week o twice a week ah, para po ay makapagturo, no, sa mga pinagdaanan ko, no, bilang isang businessman, no. Marami pong content ngayon naglalabasan sa social media, no. Mahirap po ang sad pakinggan, pero mahirap po ang ganitong content na nalilibang yung mga tao, yung masaya sila. Mas pinipili pa nila yung panoorin yung mga ah, umiihi, yung ginawang CR, yung ano, yung Reels, yung YouTube, umiihis. No? So, doon po masaya ang mga Pilipino. So, nakikitaan natin yung yung mga kiliti nila, no? Yung mga, marami pang nanonood sa mga content na alam mo nating hindi magandang dinudulot sa buhay natin. So, maraming ganon. So, pinipili kong pinipili ko ang content na makapagbigay ng value sa tao. At ano, masaya po akong na magturo. Wala po akong pakialam sa viewers. Ang gusto ko lang po makarating po, no, sa ibang sulok ng mundo itong vlogs ko para po sa mga baguhan nga negosyante, sa mga entrepreneur na mga baguhan. Gaya ko, hindi pa naman ako talaga master, no? Hindi pa man talaga nag-aaral pa din po ako. Pareho-pareho lang po tayo. So, hindi pa naman po din ako perfect, no? At hindi rin pa rin naman ako successful. Yan, kasi pag successful ka na, maghinto ka na. Di ba? Kaya, hindi pa rin ako successful. Hindi po ako maghinto sa pagtuturo. So, ang experience ko ngayong 2023 to 2024. So, napakahirap yung nangyayari ng 2023 para sa aking business, no? Napakahirap po magpatakbo ng maraming mga empleyado, ibang ugali, no? So, 2024, na-realize ko po na maging bakal na leader ka. Hindi ka basta-basta po na gamitin mo yung puso mo lang, no, sa kanila, dahil dumating ang punto na sila mismo yung sisira sa'yo. Ganun yun. So, yun po yung mga experience ko. So, balik po tayo sa sinasabi kong mas pinapanood po ng content ng mga Pilipino po yung mga content na kabalastugan, yung mga hindi maganda. So, nakapagpulot ng hindi maganda sa ano natin. Kasi, ang mga Pilipino, hindi naman lahat, no, excuse me, ang mga Pilipino kasi, gusto lang po nila yung tinatakpan nila po yung kalungkutan sa buhay nila. Ayan. So, feeling kasi nga safe pa rin na wala pong problema. So, pinapanood nila po yung nakakatawa, yung mga viewers na pang good vibes, yung mga ganun. So minsan lang po ang nanonood sa mga vlog nga mga, kung titingnan mo mga vlog ng pang entrepreneur, kung titingnan mo kahit mga sikat na po sila na entrepreneur, kunti lang po ang nanonood sa kanila. Dahil yung mga tao ayaw talaga na lumabas sa comfort zone kung ano sila ngayon. Komportable na po sa buhay nila ngayon. So, nangarap po sila na maging mayaman, maging milyonaryo, pero hanggang pangarap lang, wala po silang aksyon. Kasi po, hindi po sila, takot sila lumabas
kung anong meron sila, naging kontento sila. Ayaw po nilang mag-expose. No, ayaw po nilang ipakita sa madla na kaya ng Pinoy. Pinoy ako, Pinoy tayo. Ipakita sa mundo kung ano ang kaya mo. O di ba? So dapat mag-explore dahil kaya sinilang sa mundong ito dahil may kabuluhan yung buhay natin. So dapat alam po natin mag-explore, no? Huwag po tayong maging kontento, panatag sa comfort zone na anong meron tayo. Ganon. So para sa akin ngayon tinetrain ko po yung mga admin, mga leaders ko kahit wala ko, kung kaya na po nila ba patakbuhin ang kumpanya na wala ko. Kaya ako lumayo sa kanila dahil gusto ko pong isa lang ang kausap ko, yung pinagkakatiwalaan ko at saka yung admin, yung team ko, sila na po yung patangpo. Inasa ko sa kanila. So nag-monitor lang ko sa kanila. So kasi mayroon po akong tutok po ako ngayon sa project na hindi nila kaya gawin. Tulad nito, pagbablog. So, hindi naman nila kaya gagawin yon. So, ito yung mga ginagawa ko. O, di ba po? So, yung pagbibenta ng social media, hindi naman po nila kaya gagawin yon. So, ako po yung gagawa doon, no? Yan. So, kasi mayroon po ako social media manager, mga gumagawa din sa mga page. Sila po yung nag-monitor. Pero iba talaga yung benta na may-ari. Iba yung benta namin. Ganoon yun. So doon po ako nakatutok ngayon, more of innovation, no? More po magpapaganda sa product. So yun po ang tinutukan ko ngayon. Paano po ang sistema ng paano po lumalakas lalo ang kumpanya. So yun din naman po nila kaya gawin yun. So doon po ako nakatutok sa hindi kaya ng mga empleyado ko. May mga bagay kasi na hindi kaya ng empleyado, yun po yung gagawin ko bilang isang may-ari. So, gano'n yun. Kahit anong mangyari, ito lang, kahit anong mangyari, kung ano na kayo ngayon, kasi minsan hindi nag-success ang isang business dahil pag nandun na sa kahirapan, ito'y sumuko, hindi siya tumuloy. No, hindi niya hindi niya pinapatuloy. Sumuko siya. So kaya siya po yung nalugi. Siya po yung sinulugi kasi nag-stop ka. Imbis makikita na doon ka na, pahirapan pa ka talaga kasi iba si Master. Si Master nagbibigay ng blessing sa atin, ng malaking blessing. Pero ihanda niya muna yung sarili natin. Kung kaya ba na muna i-handle. Paano kung hindi kaya ng sarili mo? Hindi kaya. So pag hindi na kaya sa sarili mo, maubos lang yon. Siyempre, lulutuin ka muna ni Master. So, kailangan gawin ka din yung Master. No? Kaya yun. So, para po sa sunod, magbibigay siya ng malaking blessing, kaya na po mo i-handle. Gano'n yun. So, para sa akin, no? Maging matatag, maging malakas, palaging magbabasa ng box dahil yung box talaga mayroong ibang magic diyan iba yung napapanood mo sa motivation sa YouTube, sa social media, iba yung nagbabasa ka kasi pag nagbabasa ka parang yung memory mo at mga idea papasok lang hindi mo alam. Yun po yung experience ko. So maraming salamat, sana po nakakuha kayo ng magandang dito, no? Magandang aral, no, sa mga negosyante, no? So sana ay lawakan niyo pa yung pagtiyaga, no? Aksyon, no? Kailangan na mangarap, mag-aksyon agad, no? Ayan, so maraming salamat, mahal na mahal po. Mahal na mahal ko kayo. So please subscribe, pakipindot ang notification bell, yung all, para ma-notify yung mga bagong upload ko. Bye bye mga kots. Wow!